15. Yes, Happy New Year. Exactly. Inaano ko ang tawag ito. Ano yan? Binabago ko yung taon ng aking sa settings. Oh, yan, sa settings. Set. Okay. Yun. Kumusta, Meg? Kumusta yung New Year? Ito, malusog. Pero masaya, syempre. Naku, inhale tayo. Oo. Hindi na rin ako humihinga, actually. Oo. Kaya medyo pepeke-peke kami ngayon dahil marami kaming kinaing hamon, hot chocolate, barbecue, lechon. Lechon. Oo, ayan. So, kapalit naman yan, mga malalaman na balitang sports, ang aming iatid sa inyong pambungad na edisyon ng PTV Sports ngayon 2015. Yes. Ayan, okay. So, game ka na, Meg? Yes, let's go. Okay. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Lunes, 5 ng Enero, taong 2015. Ayun, you got it right. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Kaya samahan niyo po kami sa susunod na 1 oras dito sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Dennis Principe. Siyempre sa amin kayong nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. Sa pagsimula ng taong 2015, ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Best of 7 Championship Series ng San Miguel Beermen at Alaska Aces sa PBA Philippine Cup. Inaasahang mapupuno ng aksyon. Undefeated WBC Flyweight Champion Roman Chocolatito Gonzalez. Humihiling ng $1 million na fight purse para sa rematch kontra WBA at WBO 112-pound titleist Juan Francisco Estrada. Mas magagandang international exposures. Ikinakasa ng Philippine Karate-Do Federation para sa mga national karatekas. Dirk Nowitzki-led Dallas Mavericks. Nagsalansan ng 5 magkakadikit na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. 5th seed Andrea Petkovic. Laglag sa opening round ng Brisbane International sa Australia. At Valencia FC. Tinuldukan ang 22-game winning run ng Real Madrid. Yan ay mga headlines pa lamang. Detalye naman nag-umusog na sports balita. Narito na. Inaasang mapupuno ng aksyon ng Best of 7 Championship Series ng San Miguel Beermen at Alaska Aces sa PBA Philippine Cup. At 2 araw bagong opener ng kanilang serye, humarap muna sa media ang mga coaches at players ng magkaribal na kupunan. Ang kabuang detalye ihatid ng naglalagare na si Miss Arian Maliare. Nagpakita ng respeto sa isa't isa ang San Miguel Beermen at Alaska Aces 2 araw bago ang opener ng kanilang Best of 7 Championship Series sa PBA Philippine Cup. Sa isang press conference sa Sambuco Jean Restaurant sa Eastwood City, inihayag ni San Miguel Beer coach Leo Austria na nakatulong sa kanilang kumpanya ang naitalang series sweep kontra Tokentex Tropang Texter sa semis. And then, for being na ang kalaban mo Tokentex, so, yung kumpiyansa ng mga player, wow. Dahil at the start of the season, ang iniisip namin ni Tokentex is one of the contender, and na-sweep namin sila. So, there's really something for us. And I told the players na we keep on working hard dahil binigyan tayo ng opportunity. And this opportunity is very rare, and it will not happen again. But, kailangan namin paghirapan ito dahil andito na ito eh. Sa panig naman ni Alaska mentor Alex Compton, aminado siya na dehado siya pagdating sa coaching experience, lalo pat 2 beses nang humawak ng team sa PBA bilang head coach si Austria. I don't think so. I mean, I really feel like, again, it's similar to how I felt about coaching against Coach Yang. In a one-on-one matchup, we get swept without question. But it's our team against it. He's so much more experienced. He's been through so many more battles. So the wisdom and experience that he can draw from things in a series, they're just not things that I have. Ang Game 1 ng Championship Showdown ng Beermen at Aces ay idarao sa Araneta Coliseum sa Miyerkules ng gabi.
Para sa PTV Sports, Arden Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, hindi naman sinisi ni multi-titled mentor Yang Giao ang malamyang performance ni combo guard Paul Lee sa pagkatalo ng Rain or Shine Elasto Painters sa Alaska Aces sa semifinal ng All-Filipino Conference. May report si TJ Padua ng Colegio de San Lorenzo. Pinabsuelto ni Rain or Shine Elasto Painter head coach Yang Giao sa star guard Paul Lee mula sa kanilang nalasap na kabiguan kontra Alaska Aces sa semifinal ng Philippine Cup. Tumikada lamang sila ng 7 points at 1 assist sa 79-76 loss ng Rain or Shine kontra Alaska sa Game 6 kagabi. Malayong-malayo sa kanyang averages na 15 3 points at 3.4 assists sa elimination phase ng season opening tournament. But we don't want to put the responsibility on the shoulders of one player, no. Hindi kami ganun no, na we don't want to, it's always the team, no? Kung meron kami dapat sisihin, kung meron dapat maging responsable, kung meron dapat na umako ng kasalanan, no? It's all the team, the individuals. We made bad decisions, no. There were crucial turnovers, no. Ililay up na lang, no, wala pa, no. Samantala, umaasa si Giao na maaayos ni former import Wayne Chisholm ang release papers mula sa isang liga sa Israel para muli nilang maiparada ang 6'9" American slotman bilang reinforcement sa papasok na Commissioner's Cup. I felt that we had a good conference with him, no. Kaya binabalik namin kasi ang dami naming mga injuries noon, but we still fought with him, no, and he was injured and he was fighting hard for the team, no. That's the quality that convinced me that we can give him a second chance this conference, no. Ang 29-year-old na si Chisholm ay naglaro ng 10 games para sa Rain or Shine noong nakaraang season, kung saan nag-average siya ng 22.7 points at 13.3 rebounds. Para sa PTV Sports, TJ Padua, Colegio de San Lorenzo. Lipat naman po tayo sa boxing. Inilatag na ng Team Pacquiao ang plano para sa year 2015. At ayon kay Chief Advisor Michael Cons, 2 beses sasampa ng ring si Manny Pacquiao ngayong taon, base na rin sa nakasad sa kanilang promotional contract sa Top Rank. Pero hindi tinanggi ni Cons si Floyd Mayweather Jr. pa rin ang kanilang top priority, subalit kung muling iiwas sa laban ng undefeated American, ay handa mo nun silang humanap ng ibang karibal. May kontrata sa Top Rank Promotions hanggang sa susunod na taon sa Abril o Mayo. Inaasa magsasagawa ng ring return sa Estados Unidos si Pacquiao. Sa boxing pa rin, dahil maraming fight fans ang humihiling na magharap silang muli ni Mexican rival Juan Francisco Estrada. Mas malaking premyo ang demand ngayon ni Nicaraguan WBC flyweight king Roman Chocolatito Gonzalez. Narito ang report ni Ms. Ann Camovinas ng Sports Radio 918. Humihingi ng tumataginting na $1 million fight purse si undefeated flyweight champion Roman Chocolatito Gonzalez bago nito tanggapin ang hamon ni former victim Juan Francisco Estrada ng Mexico. Giit ni Gonzalez dapat lamang na tumanggap siya at maging si Estrada ng nasabing premyo dahil malaki ang interes ng boxing fans sa kanilang rematch. Sa kasaysayang flyweight division ay isang beses lamang nagkaroon ng $1 million fight purse at ito ay nang magsabong sina light flyweight kingpin Michael Carbajal ng Estados Unidos at Humberto Gonzalez ng Mexico noong dekada 90. Well, no question, malaking laban yung Estrada versus Gonzalez. Pero kung yung hihingin ni Estrada ay $1 milyong, mukhang malayo niyang makuha yun. Unang-una, he's not been that impressive, since he moved up to flyweight, devastating siya, no doubt, sa 108 pounds. Pero as a flyweight, medyo hindi ganun ka-impresibo. Taong 2012 nang talunin ni Gonzalez si Estrada via 12-round unanimous decision sa kanilang World Light Flyweight title fight. Matapos ang talo kay Gonzalez ay umakyat si Estrada ng flyweight division at nasungkit ang championship nang ilista nito ang isang 12-round split decision win kontra Brian Deloria noong April 2013. Si
Simula noon ay nagtala na ng sunod-sunod na panalo si Estrada laban sa mga top contenders ng 112-pound class, dahilan upang gumawa ito ng ingay bilang marquee challenger ni Gonzales. He has improved tremendously mula nung talunin niya itong si Brian Viloria, no? Gumanda ang takbo ng karir nitong si Estrada. So the way everybody sees it, magandang rematch dahil may potential yung Estrada. Lamang sa tingin ko dito, paborito pa rin yung Gonzales because siyempre, you can always claim 1-0 ako kontra sa'yo eh. Hawak ngayon ni Gonzales ang WBC flyweight crown habang tangan pa ni Estrada ang WBO at WBA titles ng parehong divisyon. Si Gonzales ay may unblemished record na 41 wins at 35 knockouts habang 31 wins, 2 losses at 22 knockouts naman ang record ni Estrada. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ann Camoviñas, PTV Sports. Sa iba pang balita, tila nagsilbing inspirasyon naman para sa mga national karatecas ang pagkakasama ng karate doon sa listahan ng Priority Sports ng Philippine Sports Commission o PSC. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Inilatag na ng pamunuan ng Philippine Karate-Do Federation o PKF ang plano para sa 2015 season. Ito'y matapos na mapabilang ang Karate-Do sa listahan ng mga priority sports ng Philippine Sports Commission o PSC. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si Philippine Karate-Do Federation Secretary General Raymond Lee Reyes na mas lalong aangat ang kalidad at popularidad ng Karate-Do dahil sa inclusion sa priority list. Ilan lamang ang mas magagandang exposure sa abroad sa mga inihahanda ng grupo ni Reyes para sa mga national karatecas. Ang karate na iaangat at mas maraming tumutulong, maraming mga pagbabago, mga priority athlete namin na lumabas, magkakaroon ng mas magandang pagkakataon para makapag-train abroad, tsaka para ma-train pa nila sa Nigeria. At the same time, naniniwala naman din kami na dahil sa nangyayaring programa, masyado pang matutunan kami sa mga ibang area like that. And siguro, saka ibang sports na may-promote pa ang karate. Kaya, we can say na yung 2014 nag-improve po sa amin at ipukuntihin namin yung within the years. Samantala, ibinalita rin ni Reyes na balak nilang magsagawa ng seminars at workshops sa iba't ibang panig ng bansa ngayong taon. Itong ginawa naman, ang gagawin kasi namin, may mga meetings kami, yung pinaka-final na sa namin lahat ng activity namin para pagdating na February lahat, ayos na kami lahat. Kasi kahit ang January ang preparation time namin. Lahat na pupunta ng Cebu, tapos Baguio area, Davao, yan po muna yung mga ulat na pupuntahan na mag-susunod kami ng Luzon, Visayas, Mindanao na activity para makakita kami na makapag-scout ng bagong state rin. Kasama ng Karate-Do sa listahan ng mga priority sports ang athletics, archery, boxing, billiards, bowling, chess, taekwondo, wrestling at wushu. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, pinagharian naman ni 3-time Tour Champion John Mark Galedo ang Tarlac leg ng Road Bike Philippines Cycling Challenge noong isang buwan. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Malyare. Muling pinatunayan ni 3-time Tour Champion John Mark Galedo na siya pa rin ang hari ng Philippine Cycling. Katapat ang 76 na karibal sa Elite and Under 23 category. Dinumina ni Galedo ang Tarlac City leg ng 7-Eleven by Road Bike Philippines Cycling Challenge noong Disyembre 21. Sa 154-kilometer criterium race sa Tarlac Provincial Capital, agad na umarangkada si Galedo kasama ang 6 na iba pang siklista sa first loop. Bago sila nahabol ng grupo ni na Giorgio Conner, Oscar Rindole, Denver Casayuran, Mark Borjos, Ryan Cayubit, John Mier, Marcelo Felipe, Kim Nasino, Ronald Lumotos at Ronald Oranza sa second loop. Pero sa mga sumunod na ikot ay hindi na pinaporma pa ni Galedo ang mga kalaban, kung saan tuluyan siyang nag-pull away sa huling 35 kilometro ng karera.
Tinapos ng 27-year-old Caloocan City rider ang pagpedal sa Tarlac race sa clocking na 4 hours, 17 minutes and 45 seconds. 4 na minuto at 26 na segundo sa unahanin na eventual runner-up Ronald Lumotos at third placer Ronald Oranza. Masaya talaga kasi isip ko talaga, sabi ko kailangan 7-Eleven yung manalo. Sino man sa amin, basta 7-Eleven yung manalo. So, yun naman, sinuwerte tayo at saka sa gabay naman ng Diyos at tamang kondisyon, napagandaan naman namin to kasi talagang payo lagi sa amin. Pagandaan nyo, may pakarera tayong parating. Pakarera natin to, sana sa atin din yung mapunta yung panalo. Bukod kay Galedo, 3 pedal pushers pa ang kuminang sa Engineer Bongswald back cycling race. Namayani si LBC Team Bet Jason Gupit sa Juniors Division. Nangibabaw si Romeo Camingal ng Excellent Doodle sa Executive Category, habang nag-reign na naman si Team Coratec Cyclist Marela Salamat sa Women's side. It feels good, pero I was aiming like for so much more. Parang actually medyo ina-aim ko nga na humabol sa breakaway ng guys. So yeah, medyo nagulat nga ako na may separate na kasi akala namin we're against the guys. Mahirap nakakalaspag. Kaya yun, hindi na nakasabay sa breakaway. Masaya naman, siyempre. Nakasabay kami sa mga lalaki kahit pa paano. Samantala, naniniwala naman si event organizer Engineer Bongswald na magandang tune-up ang cycling challenge para sa pagsuong ng mga local riders sa hamon ng Ronda Pilipinas sa darating na Pebrero. Pasasalamat sa lahat ng lumahok dito, sa lahat ng tumulong sa amin, sa city government, sa aming presidente, si Mr. Victor Paterno, dun sa aming mga sponsor at siyempre dun sa mga rider na lumahok. No? At masaya kami dahil nga medyo talaga sigurong matagumpay dahil walang aksidente, everything okay, di ba? At yung pangako ko sa kanila na yung third leg natin is this coming January. At mas gagandahan pa natin, practice na rin nila yun. At saka magkakaalaman doon kung sino talaga yung pag-ano. Kasi early tour naman, meron mga foreign rider yan na kalahok Kaya maanohan natin yun. Gagawa natin ng para na maging maganda lalo yung susunod na karera natin. Ang monthly cycling challenge ay inorganisa ni SWAT upang mabigyan ng magandang programa ang mga Filipino pedal pushers. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Pinalawig ng Dallas Mavericks sa 5 matches ang kanilang winning streak sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Ito'y matapos na domine nila ang LeBron James-less Cleveland Cavaliers 109-90 kanina. Si guard Monta Ellis ang top performer para sa Mavericks sa kanyang team high 20 points, habang si power forward Kevin Love naman ang namuno sa atake ng Cavaliers sa kanyang total output na 30 markers at 10 boards. Hinawakan ng Mavericks ang 57-47 lead sa halftime at nagawa pa nilang palubuin sa 20 points sa kanilang bentahe sa third period. Tila nadagdagan naman ang problema ng Cavaliers matapos na dumalang sa pananakit sa likod o ng likod sa third quarter ng laro si point guard Kyrie Irving. Bukas ay isasara ng Mavericks sa kanilang 3-game road trip katapat ang Brooklyn Nets. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Ann Camavinas. Inaasang magbabalik aksyon sa home game kontra Charlotte Hornets sa Biyernes si Toronto Raptors shooting guard DeMar DeRozan. Ito'y matapos na ma-sideline siya ng mahigit 1 buwan sanhi ng left groin injury. Ang 6'7" dribbler ay nakihalubilo na sa team practice ng Raptors noong Biyernes at may 4 na araw na siya upang magpakondisyon para sa kanyang pagbabalik sa NBA hardcourt. Kasalukuyang nag-a-average si DeRozan ng 19.4 points at 4.2 rebounds per game ngayong season. Sa tennis, determinado si Stanislav Wawrinka na maidepensa ang titulo ng Australian Open sa susunod na 3 linggo.
Mag-tune up ang 4th-ranked Swiss passer sa Chennai Open sa India sa darating na linggo bilang preparasyon para sa paghataw sa season opening Grand Slam tournament. Pinagharian ni Wawrinka ang Chennai event noong isang taon bago siya kumupo ng kauna-unahang Grand Slam singles title sa Australian Open kung saan dinominan niya sa finals si Rafael Nadal ng Spain. Bukod pa rito, tinulungan rin ni Wawrinka ang Team Switzerland na makasungkit ng maiden championship sa Davis Cup kung saan tinalo siya sa singles ni French rival Jo-Wilfried Tsonga. Sa tennis pa rin, maagang nagwakas ang kampanya ni 13th rank Andrea Petkovic sa Brisbane International sa Australia. Kagabi ay yumukod ang 5th-seeded German netter kay 2012 champion Kai Kanepi ng Estonia 6-4, 5-7 at 6-4 sa opening round ng hardcourt tournament. Naglaro sa Pat Raptor Arena, 2 beses na nakabreak si Kanepi sa 3rd and deciding set bago niya isinelyo ang panalo sa 10th and final game. Target ni Kanepi na makapagsubi ng pang-5 WTA singles trophy. Sa football, nadungisan na ang malinis na kartada ng Real Madrid sa Spanish League. Ito'y matapos na yumukod sila sa visiting team sa Valencia 2-1 kanina. Unang umiscore sa laban sa pamamagitan ng penalty kick sa first half si Real Madrid star striker Cristiano Ronaldo bago gumanti ng 2 goal sa second half sina Valencia midfielder Antonio Barangan at defender Nicolas Otamendi. Pero sa kabila ng kabiguan, nasa ibabaw pa rin ng Spanish League standing ang Real Madrid, kalahating puntos sa unahan ng closest rivals na Barcelona at Atletico Madrid. Para sa PTV Sports, Anca Moviñas, Sports Radio 918. Okay. First episode natin para 2015. Medyo nakapakabami. Oo, nanibago. From a long vacation. Kaya naman, pakiusap namin, samahan nyo kami, magkwentuhan tayo. Naku, lalo na dun sa mga gustong magbigay ng prediction about yung finals. Yes. Diba, yung San Miguel. Opinions nila, tsaka thoughts about the finals nga ng PBA. Correct. San Miguel versus Alaska, Game 1 po magaganap this coming Wednesday. Ayan. So, yung number natin, bago na. Iba na rin. Siyempre, bagong taon eh. Ano yan? Globe? DTC ko pa rin ang gamit ko. Sharon Bringas, 2015 na. Wala lang. Okay, ang bago po nating number, isa lang muna, para hindi kayo malito. At saka ito, i-save na po ninyo sa inyong phone book. 0936-537-9349. Again, ang ating po cellphone number, 0936-537-9349. Hindi pa ako nakakapagpa-check up sa mata. Mukhang kailangan. Kasi maliit naman talaga ang ano niyan. Malabo talaga no? Ay, mabuti naman. Okay, Meg. So, ready ka na makipagkwentuhan sa akin na? Siyempre, dapat ready na rin silang magtanong sa atin. Okay, tawag kayo matapos ang aming pagbabalik. Siyempre, kasama yung Facebook at ang mga tawag. Kasi pagbabalik ka na inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansang PTV Sports. We're back. Yes. Okay. At may tumatawag na. Sige, excited na ako makausap itong ating mga kaibigan eh. So, call muna tayo. Tawag muna tayo ha. Ito. Yes. Ay, naku. Ano pa to Saan pa itong number na to Sige, papasukin natin at... nawala. Sayang naman. Sige. At habang iniintay natin siya tumawag ulit, Facebook muna tayo from... Vance Matthew Oriza, sabi niya, sino pong import ng Ginebra and may trade po ba? Sino po ang coach nila? Sana po masagot nyo niyan. Okay. Ano yun? Sino po ang import ng Ginebra and may trade po ba? Meron na ba silang import? Yung import, teka nga, makibalita nga muna tayo. Kasi yung sa coach nila, kanina nag-practice po sila 1 p.m. sa Green Meadows. Si Coach Ato Agustin na, ang kanilang head coach. And... Teka, sandali Okay, thank you. Ayan, sige, text natin. Boss, sino import? Secret. Tingnan natin kung sasagot Itong bossing na to. Ayan, okay. Kanina, nag-coach na, take charge na sa coaching. Si Ato Agustin at sabi ni Mr. Robert noon, pahiyang muna sila.
Syempre naman. Parang getting to ano pa. Syempre may chemistry din importante from the coach side din, di ba? With the players. Correct. Now, kinaklaro ko nga si si Coach Jeffrey Carriazo. Kasi iba iniisip, ay malamang yan balik sa sa, ang tawag ito, sa Pure Foods. Kasi dati siya, dati siyang assistant doon. Okay, subukan natin ayaw pumasok. Teka, iba ata yung kable ko. Import, tingnan natin. Meron ba sumagot? Ito, meron. Teka, ito ba yun? Wala pa. Wala pa sila. Wala pang import ang Ginebra. Okay. Teka, pero may prospect. Di, baka yung pagkakaintindi niya, yung practice kanina, wala pa nga. Pero ang rain or shine, they're eyeing for Wayne. Rain or shine. Wayne Chisholm. At hindi po Chisholm yun. Si Wayne Chisholm talaga yung kinukuha na. Si Wayne Chisholm kasi nasa Israel. Meron pa siyang kontrata. Ang sabi ni Coach Yeng Guiao, baka wino-workout ni Wayne Chisholm na maka-opt-out siya sa kanyang kontrata sa Israel para makabalik dito sa sa Pilipinas. Ayan. Ako, ba't nami-miss call ko? Ayan. Okay, ito. Meron tayong caller pero ayaw gumana ng aking audio, sige. Ayan, sige. Pasensya na kayo, medyo naninibago kami, sige, Meg. Yes, hello. Good evening, PTV Sports. Sino po sila? Teka, sandali, Napindot ko. Yan. One more time, Meg. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Yes, sino po sila? Yes, partner, pakibabaan muna ng audio natin sa TV kasi nag-feedback, okay? Do you copy? Mayday. Okay, ayan. Okay. Partner, sino nga uli? Ay, nawala. Namatay. Ba't na-drop call? Hindi, napindot ko ata touchscreen kasi ito Teka, sandali Ayan, meron ulit tumatawag. Sana siya uli ito. Ba't call ended? Paano ba? Pag ganun, di ba? I think pindutin lang. Pindutin lang ba? Hindi, pag ganun. Yun di ba? Para tayong mga pwede na siya. Tignan natin technologically. Hello? Yan. Okay. Hello. Meg. Magandang gabi. Ano pong pangalan nila? Froilan po. Sino? Froilan? Froilan po ng Olonga po. Paul. Tama ba? Opo. Paul. Paul, maganda. Taga saan ka, Paul? Ante po, Froilan ng Olonga po, Froilan. Froilan. Tama nga. Froilan ako. Froilan sinabi ko. Froilan, taga saan ka? Hello, Froilan. Yes po. Taga saan ka, Froilan? Olonga po. Olonga po. Okay. Froilan, ano may paglilingkod namin sa'yo? Tanong ko lang po yung tungkol sa import ng Pure Foods. Import ng Pure Foods. Sino po yung, kasi bakit po hindi nila magiging yung na maging kung si James Mays kumpara kay Balls? Ano nga yun, Froilan? Ano yung tanong mo? Yung bakit si James Mays hindi na lang kunin ng Pure Foods na import? Siya ba kukunin? Alam ko, iba kukunin nila, partner Narinig ko po kasi siya si Denzel Balls at si Diamond Simpson. Denzel Balls, siya ang balita natin. For a while, parang si Diamond Simpson nata, kinukonsider din Overhype po ba siya? Overhype? Ano yun, Froilan? Overhype? Ay, kung si Diamond Simpson, kasi yung huling pinaglaruan niya, ang alam ko 6'7", baka pwede siya. Pero, mukhang hindi available si Diamond Simpson. Siya po si James Mays. James Mays, actually wala tayong balita kung pwede ba siya or hindi. Pero yun nga, baka mukhang mas pinili nila ito si Denzel Balls. Pero wala pa po napipili yung balita kay Tim Cone, kay Coach Tim. Pero Froilan, siguro ang tawag natin, makikibalita tayo sa Pure Foods Management kung meron tayong makontak kung sino yung malamang na import nila, okay? Okay. Meron ka pang tanong, Froilan? Ano po tag dito? Kilala mo po ba yung maliban kay yung sino yung pinakaunang coach ng Alaska?
unang coach ng Alaska? Opo. Yung unang-unang-unang-una? Trivia ito. Opo. Pinakauna, teka, ang alam ko yung last name niya is Vasquez eh. I-check ko Bakit mo natanong yan na Froilan? History yan Check natin. Bakit mo natanong kung sino yung unang-unang coach? Hindi. Curious po kasi ako kasi hindi ko po naabutan eh. Yung nanonood na po ako ng TV, si Tim ko na yung nakikita ko. Matagal si Tim ko dun eh. Ayun, so ibig sabihin, mas matanda ako sa'yo. Kasi mukhang naabutan ko pa eh. Fan ko ng Alaska. Oo. Fan ka raw ba ng Alaska, Froilan? Ay, pure po, pure foods. Pero Alaska. Ba dahil, ano yun? Teka, pure foods ka, pero fan, tinatanong mo about Alaska. Oo, yan eh. Okay. Nakuha ko yung point. May sense. Okay. So, ano tingin mo naman dito sa finals, Froilan? San Miguel, Alaska. Para sa akin, San Miguel po, San Miguel. San Miguel. Anong prediction mo? 4-0, 4-2, 4-3? Tingin ko 4-2. 4-2? Okay. So, 6 games sa tingin mo abutin. Kasi magaling si Junmar si Junmar Pajardo. Junmar Pajardo, siyempre. Malaki na. Malaki na. Talagang malaki na. Malaki talaga si Junmar. Malaki na yung pinagbago niya. Malaki pinagbago. Pero mabait pa rin si Junmar. Okay. Froilan, meron kang babatiin? Batiin ko na lang po yung mga mga iba kong katrabaho dito sa Subic Bay. Sa Delta po, sina Mark, Enrique, saka yung mga nakakilala sa akin. Mga nakakilala sa'yo? Sige, salamat Froilan dahil kilala na rin kita. Binati mo ako. Ang ganda po niya, Meg. Ang ganda po niya. Meg, ang ganda mo raw. Thank you. Sabay ka ng buhok si Meg. Hindi, research ko yung tanong niya. Yan, may nakuha ka na. Unang coach, hindi yan. Yung sa taas. Tignan mo yung sa taas. Wala ba? Sige. Sige, Froilan, naka-monitor ka naman, di ba? Opo. Sige, alamin namin kung sino yung unang head coach ng Alaska Aces. Maraming salamat, Froilan. Thank you. Okay, sige. Hanapin natin. Sige, First season nila was 1986. 1986. Wala ba nakalagay dyan? Wala parang list of line-up naabutan ko yan dahil, yung mga import nila noon, sina Donnie Ray Coons, si Jerry Lee Eves. Yes. Favorite din si Donnie Ray Coons. Magaling. Natatawa si Haji Nakaka-relate niya. Hindi siya nakaka-relate. Naabutan mo yun, Kuya Dennis? Di fan din kasi yan mga basketball. Sige, alamin natin kung sino yung kanilang first, tapos meron pa tayong tatanong about Pure Foods. But, in the meantime, balik tayo sa Facebook. Sige, Facebook muna, basa muna. From Persil Ilasin, sabi niya, good evening mga idol. Ask ko lang po kung totoo po ba ni Roger Gorayev na po ba ang coach ng NU Lady Bulldogs at si Lamont Strothers. Kukunin daw na assistant coach ng San Miguel Beermen at sino-sino na po ang confirmed na imports na maglalaro po sa Commissioner's Cup and pwede rin pong makahingi ng jersey ni Alex Cabagnot para sa birthday ng special friend ko po. Thank you and God bless PTV Sports. Ito. Alamin nga natin yung sa Teka, yung sa may, anong tawag nito? Volleyball. So far, sino pa ang mga team sa may import? Sino na ang mga team sa may import? Yung Kia, meron na. Yung Blackwater, meron na. Si Chris Charles. 7-footer yun. Yung sa Kia, Ramos yung last name No? Tapos, ano pa tinatanong niya? Mga imports, yung sa NLEX, dating dating NBA. Pero teka, sandali ito sinasagot natin dahil yung sa Hinebra, marami pa rin pinagpipilian No? Tapos yung sa sagutin din natin yung sa may Pure Foods. Now, in the meantime, yung NU, inaalam din po natin about yung kanilang head coaching job as far as volleyball is concerned. Dahil medyo mahaba yung bakasyon natin, Medyo nag-enjoy tayo. Saan ka ba nagbakasyon?
Singapore. Uy, social naman. Ako, Tagaytay lang ako. Tagaytay lang. Masaya pa rin doon. Tagaytay lang. Okay, so bago yan mga kaibigan, habang naghahagilap tayo ng pwede natin maisagot sa ating mga callers, no, yung tanong nila. Kanina galing po tayo dyan sa may press conference, no, ng PBA, yung finals. And we were able to interview yung dalawang head coaches, ano, silang Coach Leo Austria and Coach Alex Compton. At ito, ating munang siguro unahin natin si Coach Leo Austria. Ito yung ating interview kanina. Ano pa to? Fresh pa to. Kanina lamang ito matapos po yung kanilang official press conference para po sa kanilang Final Series PBA Philippine Cup Best of 7. Narito po si San Miguel Beer Head Coach Leo Austria. Take it away today. Shell, so tapos you were part of San Miguel for a while as an assistant, tapos medyo nawala ka, naging controversial. You think itong pagpasok mo ng finals for the first time is some sort of a parang vindication sa'yo as a head coach? No, actually, I'm not thinking that because I'm a professional. Whatever happened sa akin sa mga past teams ko at saka before sa San Miguel, so it's the part of reorganization of the management. I have to respect them. But you know, no chance for me to mag-imot ka, dahil it always happen. But I'm very thankful dahil nakabalik ako, and then I was able to show my talent and skill in coaching. And for me, it's a sort of na masaya ako na dahil napatunayan ko sa kanila na meron akong itinatago pala. Pero in a way, coach, yung experience mo as a head coach sa PBA, yung pagpasok mo ng finals, will this in a way make you feel na talagang pang PBA yung coaching skills mo? Well, just getting to the finals is just an indication na I can coach and I can win a championship. And I proved it many times in the past naman sa ibang tournament. Dahil except as a UAP because you know, my team is not really that a top team, but I was able to lift the morale of the players, especially this school, because every season of the UAP kinatatakutan nila kami. And we're not fortunate because we're not able to win a championship. But sa PBA, getting to the finals, ay talagang malalaman nila na this is for real. Okay, na meron na tinatago. And I know naman na there's so many people na na-amuse sa ginagawa ko, and then talagang yung respeto nila to me as a coach ay ganun kataas. And dahil very evident naman dahil I have so many players na ngayon na naglalaro na sa PBA. Actually, marami akong nahawakang players na still playing in the PBA. Andiyan sina Tony De La Cruz, andiyan sina Mark Pingris, andiyan sina J.R. Reyes, and then mga player can before. And then I'm happy na inabutan ko pa sila uli dito. Coach, lastly, about the series, galing kang 4-0 against Token Tex. How will that help you in terms of you getting the advantage against Alaska? Well, yung 4-0 is moral ko, moral booster yun para sa confidence namin. And pero hindi namin ginagamit yung 4-0 na isipin namin na napakalakas kami. Pero nakatulong ng malaki sa amin yun dahil every game, except yung game 1, ay talagang maganda yung mga game namin, and we learn a lot. We've learned a lot from that series. And then for being na ang kalaban mo Token Tex, so yung kumpiyansa ng mga player, wow. Dahil at the start of the season, ang iniisip namin ni Token Tex is one of the contender, and nasweep namin sila. So this really something for there's really something for us. And I told the players na we keep on working hard dahil binigyan tayo ng opportunity, and this opportunity is very rare, and it could maybe it will not happen again. But you know, kailangan namin paghirapan ito dahil andito nito Will it help you na yung rain or shine in a way pinahirapan ng yung Alaska pinahirapan ng rain or shine bago mag-finals? Pwedeng makatulong yun sa amin. But you know, habang humahaba yung series nila, so tumatagal din yung pahinga namin. So I don't know if it is good for us or bad. But I think there's some advantage sa other advantages dahil alam ko yung mga players namin may mga nag-recuperate para doon sa kanilang mga injuries and at the same time nakakapag-prepare kami, napapanood namin sila. But ang downside nun,
makikita mo baka, sabi nga nila, baka kalawangin kami. But I'm still confident because before semi-finals game namin against Tokentex, so layoff din kami ng ng 10 days and we never had a good scrimmage any other team, and kami lang yon. But same strategy rin yung gagawin ko kung ano yung training program namin prior to this championship. Okay, hop! Ayan si Coach Leo Ostri. Pero nakakatuwa rin, no? Kasi mataas ang kumpiyansa niya na magiging maganda yung performance nila for the next conference. Of course. And ito, meron tayong update about dun sa may NU coaching situation from our good friend Noel Zarate. NU na siya starting Wednesday. He's still presently with San Sebastian and used to coach Ateneo from 2008 to 2013. Siya yung pinalitan ni Bundit. Ito yung sumasayo na na coach ng De La Salle. Okay mga kaibigan, yung mga tanong ninyo, susubukan pa natin sagutin na yung mga hanging questions. But in the meantime, we'll take a quick break, and when we continue yung interview naman natin kay Coach Alex Compton, kasi baka sabihin one-sided tayo, baka si Coach Leo Austria lang ang pinaano natin. Yes. Okay, iyan at marami pang iba sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Ayan, okay. So, yung kanina, yung kay Froilan nagtatanong, di ba, kung sino yung unang coach. At tama ka. Unang coach ng Alaska. Kasi 8 year na ba sila? Hindi, nakakasyam na coach. Kasi bilangin natin unang-una, sabi ko, Vasquez yung last name, di ba? Tama tayo. Si Tony Vasquez. Okay, tapos, ang pumilit sa kanya, si Cesar Jota. And then si Nat Canson. And then Turo Valenzuela, Bogs Adornado, Tim Cone, Joel Banal, tapos si Luigi Trillo, and then pangsyam si Alex Compton. Alex Compton. Ito mga kaibigan, yung naging interview po natin habang kumukuha ng ice cream si Coach Alex Compton. Buffet ba ito? Oh, buffet ito. Ayan, kaya nag-enjoy yung press con kanina. Okay, ito direct, pasok natin si Coach Alex Compton of the Alaska Aces. Guy, Ray, who I love, but is also not a scorer. We didn't have guys who could put the ball in the basket. And the fact that we beat San Miguel, I can't remember the other teams we beat. I think we might even beat Tokentex. It was just like coaching genius. Everybody's, all the awards and stuff, they're so intelligent, they're so results-based. Well, if you win, you're good. Not necessarily. You can, you give Coach K Blackwater right now, they're not going to be the best team in the league. It doesn't matter. So I thought he did an incredible job. So one of the things I learned there from, I can't go into detail about all the tactics that Masyado Mahabayan was his ability to maximize players. Outside of that, it's, and this is the bigger thing for me, is Coach Leo's sincerity. Like, I'm sure you guys know him pretty well, right? I mean, he's just a really good man. He's a sincerely nice guy. And the players pick that up. They want to be led by someone who's genuine. Oh, I'm sorry. They want to be led by... Take a picture, we're going to lining up for the ice cream. Yeah, okay. Yeah, so, yeah, sorry. San Miguel's coming off of 10-day break, and then coming up with 6-game series against Rain or Shine. Doesn't that affect your team? I wish I knew. I actually like that we've been playing. It'd be different siguro kung ang dami naming injuries, but we don't have a lot of injuries. So I think the negative side of that for us is that Rain or Shine and San Miguel are radically different teams in terms of how they play and their players. They're both excellent, they're just different. So it's not like our game plan against Rain or Shine will work against San Miguel. We have to change it because we play a different team. So I'm glad that we've been playing. So at least sort of offensively we have some semblance of things that we'd like to do. Some. Defensively though, things will really have to change. Just because that big guy over there changes everything. I hope may kalawang pa sila, but I don't count on it. I don't think they will.
It'd be nice if they were rusty and somehow we could steal game one, but I don't think they'll be rusty. I think they'll be rested and fresh and execute well, and it'll cause us problems. My job is to try to counter that. Coach, you've stated your utmost respect for Coach Diego, but will it help you level even up everything, knowing that both of you are just new in handling your respective teams? I don't think so. I mean, I really feel like, again, it's similar to how I felt about coaching against Coach Yang. In a one-on-one matchup, we get swept without question. But it's our team against it. He's so much more experienced. He's been through so many more battles. So the wisdom and experience that he can draw from things in a series, they're just not things that I have. So I don't think the fact that it's his first time coaching San Miguel and my first time coaching Alaska puts us on even playing field as coaches at all. He's definitely a better coach than I am. That's okay. It's just part of expected, it's like a rookie player. Your rookie doesn't usually win the MVP. Same thing. I'm a rookie coach. I'm learning. But I do love my guys, and I do have a great coaching staff. It really helps me out. So they have advantage in coaching and personnel. That's why I'm not sleeping much. Just drink more milk, Coach. Okay, we're back. Okay. So, may entrance. Direk, pasensya na. Medyo yung video kasi natin, kani-kanina lang yan eh. Mainit-init pa eh. Kaya plinay na muna natin. Okay. Alright. No editing yan, no? Pero alam mo, napansin ko rin, no, na maganda yung performance ng Alaska Aces sa pamumuno ni Coach. Ni Coach Alex Compton, syempre. Alright, now, yung mga imports kasi, okay, meron tayong mga nakuha mga listahan dito, pero right now, yung mga nakausap natin na mukhang yun ang import, kahapon si Coach Yeng Giao, no? Si Wayne Chisholm, although wino-workout pa nila, no? Yung NLEX naman, yung dating NBA player na si Al Thornton, no? And then yung Peter John Ramos ng Kia Sorrento, tapos Chris Charles ng Blackwater, nandito na yan. And then si Rob Dozier nga pala ng Alaska Aces. Uy, ulit. Babalik. Oo. And then there are reports na mukhang si Richard Howell balik. Ang daming balik import ha, kung sakasakali. Meron ding report. Nag-blend sila sa kanilang team eh. Oo, baka si Mario West sa Meralco. No? So yun yung mga so far. And nakuha po natin. And siguro by tomorrow we'll try to confirm one by one yung mga teams. Pero totoo ba daw na tinatry nilang kunin si Meta World Peace as an import? Ginebra, yung sinasabi ha. Pero yung kaninang kausap natin, mukhang wala pang confirmation. Okay. Okay, balik Facebook tayo from Jikero Radok. Sabi niya, Idol Dennis and Meg, totoo po bang kukunin ng Barangay Ginebra si Ron Ortez? Nakabati po kay Dennis Castellano na crush si Meg. Oh, si Dennis Castellano. Okay, so wala pang pero try natin Jikero by tomorrow kung meron tayong makuha matibay-tibay na information about all the imports, no? Kung sino man yung makuha nating information, okay? Right. Call naman tayo. Isa pang Facebook message from Nathaniel Luis Gomez. Sabi niya, good evening po, Idol Dennis at Miss Meg. Tanong ko lang po kung may latest transaction na sa NBA at ano pong balita kay Powell Allen at Ronnie Turiaf. Idol Dennis, pahingi fan sign. Salamat po. Siya rin yung dati. Hindi niya pa nagagawa. Isang taon na yun si Ray Allen wala pang team right now. Si Ron Turiaf, last time na alam ko parang Golden State. Pero i-check natin bukas. Total, meron tayong utang sa'yo na fan sign. Yes. Okay. In the meantime, ito, meron tayong isang caller. Subukan natin ito kung gagana dito sa ating audio. Okay? Hello, magandang gabi. PTV Sports, sino po sila? Hello, Post Classic. Sino sila? Francis po ng San Maria Rizal. Ano yung first name mo, partner? Hello? Hello? Sino po sila? Francis Francisco po ng San Maria Rizal. Francis Francisco ng Rizal. Hello?
Okay, Francis. Ang tatanong ko lang po, sir. Yes, Francis. Kung may mga latest trade ba ngayon? Latest trades. Well, right now, Francis, wala pang balita, no? Pero merong mga umuugong, no? Like, yun nga, lumabas before yung kay, sino ba yun? Parang si LA, napapag-usapan sa trade. Si Pringle? Pero sabi ni LA, hindi ko nga alam yun. Wala namang ganun sinasabi sa akin. Nagagalit na si LA. Oo, ayan nga. Ayan. Tinatanong din ni Kimberly kung matitrade si Tenor. Oo, yan. Oh, Francis. Sir, pwede ba ako mahingi ng jersey The Beast? Calvin Abueva. Jersey ni? The Beast, Calvin Abueva. The Beast, Calvin Abueva. Ako, Calvin, baka nanonood si Calvin. No? Meron kang fan dito, si Francis ng Rizal. Ayan. Hello po, sir. Francis. I'll go Alaska for the All Filipino Championship. Para sa iyo, Alaska magcha-champion, Francis. Yes, sir. Bakit? Oo, sige. Anong prediction mo, Francis? Sir, siguro bibigyan kami ng magandang laban ng San Miguel. Okay. Pero Junmar, sir, maraming makakatapat. Okay. Sanitos. Sam Eman, pati si si Eric Meng. Maganda nilalaro ni Eric. Kayang tapatan, sir. Yun. Wala pa si Gabes Pinat. Okay, Francis. Yes, Francis. Salamat. God bless you too. Thank you. Okay na? Okay na ba tayo, Direk? Isa pang siguro basa muna tayo. From Laurel Ruel. Pwede ba? Ace Bron, sabi niya, sino nasa happy lineup? Nasa happy lineup si Ray Parks, si Chris Newsome. Tapos, sino pa bang nandyan? Teka, check nga natin Dahil hindi pa ako nakakapag-cover ng D-League lately. Okay, Happy Toothpaste. Teka, ito muna yung kunin natin, Ayan. At I think nandiyan din nata si ang lakas ng lineup na yan. Sinasabi nga na parang parang PBA na yung lineup na. Hindi, parang SEA Games lineup daw yan. SEA Games? Oo, ganun katindi yung lineup ng Happy Toothpaste. Kaya happy sila at hindi happy si Coach Lawrence Johnson. Kaya sabi nga nila yung mga sure win sa mga Saan? Sa D-League. Oo, ayan. Na magsa-champion na. Okay na, babay na. Naku, teka, naghang yung ating Sige, i-check natin. Teka, habulan natin ito para sigurado. Ay, teka, wala na rin. Sige, wala na rin tayong oras. Utang natin yan bukas. Utang natin muna. Well, karamihan naman nasagot natin kanina, Yung tanong about Alaska. Yung coach. Yung sa mga imports, magdo-double check tayo by tomorrow, para ma-confirm natin. At we do hope na you enjoyed yung ating pong initial presentation ng PTV Sports for year 2015. Siyempre, mga pasasalamatan mo. Thank you sa Cosmo Culture for my awesome outfit. Nakapag-renew ka na? Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, J. Lucera for Hookup Watches, Sir Giselle Dossi ng Ever Belena and Bobson Jeans, California View, St. Luke's Medical Center, Dr. MJ Torres ng Zen Institute, St. Luke's Medical Center, Frank and Marcel Graphics, and of course, my Jewelry Box at saka Print Couture. Yan. And amazing playground. Siyempre, maraming salamat kay Mr. Amis Tumang, kay Mr. Tony Aldeguer ng Ala Boxing Gym. By tomorrow or Wednesday, meron akong isusuot na magandang jacket jacket mula sa Ala Gym. Ano yan collector's item yan. Kasi sa Cebu mo lang mabibili yun. Napakagandang jacket. Ayan. And syempre sa lahat po ng ating mga supporters, maraming salamat sa aking wife Queenie. I love you. Prince Ian, Twin Zoe. Kay Papa Judy. I hope you enjoyed yung stay mo rito at makabalik ka para sa birthday ng aming bunso na si Zoe. Sports Radio, maraming salamat din. Of course, kalas na tayo. At syempre, by tomorrow mga kaibigan, PTV Sports 7 to 8 dito lamang sa PTV Sports. Ako po, si Meg Siosot. Dennis Principe. Until tomorrow, maraming salamat. Bye.